Patuloy na enhance ng Intertropical Convergence Zone, nagdulot ng malawakang tropical wave. Naasahan ang malawakan na pag-ulan sa halos buong bansa ngayong araw. Inasahan ang development at kasabay ng isang low pressure o shallow low pressure area sa silangan ng Mindanao. So most of heavy rains makakaranas ang buong bahagi ng northeastern Luzon hanggang Mindanao na po yan. Pero dahil sa manipis o medyo humina ang daloy ng southwest monsoon sa kanluran, pero asahan pa rin ang extension ng tropical wave na magpapaulan sa iba't ibang panig ng kanluran naman ng bansa. Invest 98W, bagyang nagkaroon ng malakas na convection. Violent thunderstorms kasalukuyang umiiral sa hilagang silangan ng Luzon hanggang southern Luzon. Pinag-iingat lalo na sa baybayin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, June 26, 2024. Ang oras nating Boss Point Memaga ay alas 10:29 na ng umaga. Violent thunderstorms ngayon at mga kalat-kalat na moderate na heavy rain showers ang mas umiiral dito sa silangang bahagi ng bansa dahil sa umiiral nga po. At nai-report natin kahapon yan, yung development na extension ng Intertropical Convergence Zone. At yung extension nito ay nagbunsod po ng development ng tropical wave na umiiral sa halos buong bansa na tumatawid dito sa southern Luzon at extreme northern Luzon. Yung tropical wave na ito, which is yung malawakang convection ng development ng Intertropical Convergence na tumatawid sa kalupaan ng ating bansa. At mula din sa bahagi po ng hilagang silangan ng Luzon nga po, nakakaranas ng patuloy ng violent thunderstorms, lalo na sa buong Cagayan Valley, ilang bahagi ng Isabela area hanggang Aurora region. So pinag-iingat po ang kababayan natin dyan, lalo na sa baybayin at sa karagatan ng Benham Rise ay extension ay kumakalat po ang matitinding pagkulog at pagkidlat. Ingat po dahil napakadelikado dahil halos 15 to 20 strikes a minute ang lumilitaw na mga pagkulog at pagkidlat dyan. At makikita natin sa active na Doppler satellite imagery, Doppler radar imagery rather, hindi siya satellite dahil ito ay mula sa pinaka-Doppler radar ni Datafeed ng Pag-asa. At makikita natin ay yung malawakan na kaulapan nito na may dalang matitinding pag-ulan ang nararamdaman ngayon ng mga taga-Palanan, Isabela, kababa na yan ng Kasigunan, Aurora, in the rest ng Quezon Province, hanggang dito nga sa bahagi nga po ng Camarines Norte sa bandang Bicol region. At kung titingnan natin yung sakop ng Doppler radar ay inaasahang nagpapang-abot sa ilang bahagi ng Ilagan at hanggang Etiague at sa bahagi rin ng Tuguegarao na at least medyo magiging komportable muna ang mararamdaman ng mga taga-Cagayan Valley hanggang Bagao. Magiging istorbo lamang ang Sierra Madre Wall na medyo haharang sa malawakang kaulapan na to. So pagtawid dito sa bandang loob ng bandang Tuguegarao, medyo hindi masyado ramdam ang matitinding kaulapan nito dahil nga po sa nahaharangan ng Sierra Madre Wall. Kaya yung kaulapan na ito, pagtawid dito sa kalupaan ng Tuguegarao, medyo hindi ganun katindi, di gaya sa may bandang karagatan pa ng silangan ng Northern Luzon. So mag-iingat po, lalo na sa mga kababayan natin mula Kasiguran, Aurora, pababa na po yan ng bandang Baler, Aurora, hanggang Camarines Norte. Naasahan sa buong bahagi po ng Luzon, mas magiging overcast and gloomy tayo ngayon dahil malawakan po ang water saturation at water vapor sa halos buong bansa. Sa ating current conditions, overcast po tayo, gloomy, so may nearby showers po tayo. So magdala po at maghanda ng pananggalang sa ulan, just in case. Overcast po tayo, haze, at may mga kalat-kalat na pong pag-ulan na malapit dito sa amin sa Caloocan. Probably, nararamdaman na siguro yan ng mga taga Quezon City, lalo na Antipolo, Taytay, Rizal, yan. Yan ang madalas na unang nakakaramdam ng bugso ng ulan na yan.
mula sa may bahagi nga po ng Quezon Province. Ingat po sa biglaang buhos at ingat sa posibleng pagbaha just in case nag-heavy rain showers po. At dito sa amin sa Caloocan sa ngayon ay gloomy pa lamang. So, hindi pa rin maialis ang potentially na uulanin. Dahil yung forecast storm prediction namin sa Caloocan ay mababa according dito na naglalaro lamang sa 20% according dito. So, kung pumasok man yan, siguro light rain showers lang ang mas mararamdaman namin sa bahagi ng Caloocan. Pero asahan ng maghapon na makulimlim. Sa lowest temperature na itala naming weather station, kaninang 5:33 AM, nakapagtala kami ng lowest of 27.33 degrees Celsius. Kahapon ay nakapagtala kami ng medyo mataas na temperatura, alinsangan, na nasa 35.4 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 1:47 PM. So, nakaranas kami ng mas mataas na air temperature. Pero sa pagdating sa heat index, nasa 48.4 degrees Celsius na nasa danger pa rin level ang aming naging heat index. So, ngayon lamang ang medyo mas makulimlim di gaya po kahapon. Sa P6 streams in past 24 hours naman, nangunguna pa rin naman dito sa Dagupan na nakapagtala ng 35.8 degrees Celsius since past 24 hours. At sa Baguio City naman ay nanatiling 18 degrees Celsius ang pinakaluwas temperature sa Baguio. At sa Inulan naman ang bandang Baler ay nakapagtala ng 33.2 mm na total rainfall. Kahapon, 0.3 lamang na milimetro ang naitala sa amin sa Caloocan. So, hindi talaga namin masyado ramdam ang mga pag-ulan, di gaya dyan sa may bandang kanluran sa Quezon City hanggang Quezon Province Extension nga po. Sa ating outside humidity, nanatiling medyo saturated at 77% at bumaba ito ng 2% since last hour. Mataas ang atmospheric pressure na nasa 1,010 hectopascals and steady ito since last hour. Despite na mataas ang atmospheric pressure, so yung nearby lightning strikes ay hindi masyado accumulated sa amin sa Caloocan. Pero yung kalapit dito ay nararamdaman pa rin sa may karatig Metro Manila, lalo na sa may bandang North Caloocan, Bulacan, at dyan sa parte nga po ng bandang Quezon City. Pero the rest, puro mga kapitbahay lang natin, ang mga lalawigan, gaya na lang ng Bulacan at Laguna area. Hindi pa masyado nararamdaman dito sa Metro Manila. Samantala, sa ating high tide and low tide status naman, so far ay pa-high tide pa lamang tayo, maximum. Tumataas pa lamang yung level ng karagatan sa may Manila Bay. May 1 hours and 43 minutes pa to maximum high tide. So, pwede pa rin kayong lumayag dyan. At kung sisilipin natin yung taas nito at nabanggit na natin sa loob ng 3 araw nga po, ay inaasahang aabot sa 1.4 meters ang taas ng high tide. So, wala po tayong problema. Ingat na lamang sa balak maligo dahil may potential pa rin tayo nakakaranas ng mataas na pag-alon. However, kung sisilipin naman natin yung actual na pag-alon, wala dito sa ating wave height, ay makikita naman na so far, sa loob ng 24 oras, wala naman tayong namataan na gale warning at mataas na pag-alon. Siguro sa susunod na 24 oras, maaaring magkaroon ng cluster na bigla ang pag-alon at dahil sa medyo yung easterly wind, medyo malakas ang daloy sa may silangang bahagi ng bansa. Ingat na lamang, lalo na sa mga mangingisda natin, na maliliit na mangingisda, dyan na babaybay sa silangan ng ating bansa. Medyo malakas pa rin ang hangin despite na wala naman tayong nakataas na gale warning. So, bukod sa mayroon tayong warning na ulit, na mayroon tayong namataan na isang low pressure invest, didiscuss natin maya-maya yan. Nasa loob kasi ito ng ating par at bahagi itong lumakas yung convection niya. So, mamaya, didiscuss natin yan mamaya, mayang konti. At sa ating air quality, nasa moderate air concentration po tayo, 59 or 16 micrograms per cubic meter. So, magmask po tayo sa mga sensitibong mga baga natin. At sa almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:29 AM at inasang lulubog ito mamayang 6:28 PM. Yung haba ng sunlight hours natin, nananatiling 13 hours, pero bawas na ito at 29 seconds. Mas maikli ito ng 5 seconds, hindi katulad kahapon. So, umikli lang ito ng 5 seconds. Di gaya kahapon po. So, 5 seconds po ang nabawasan sa kanya, pero nanatiling 13 hours po ang mahabang araw natin dito sa Pilipinas.
Sa moonrise, so pagsikat ng araw, mamayang gabi po at 10:16 p.m. At lulubog naman ito kinabukasan na ng umaga at 9:18 p.m. So mukhang kalulubog pa lamang ng buwan kani-kanina. Sa ating local weather outlook, para naman ngayong Miyerkules at Huwebes ay magiging maulap ang ating maghapon. At dahil nga po sa umiiral na tropical wave, halos buong bansa ay mas magiging gloomy at dito sa may bandang kanluran magiging mas overcast po ang iiral. So dito sa amin sa Caloocan, magiging maulap nga po at tsansa ng pag-ulan, mababa, 20 to 23% lamang daw ang tsansa. Kung pumasok man yan, maaaring mga light rain showers lamang o mga ilang drizzle rains. So depende na lamang sa galaw ng kaulapan sa may kanluran na magpapaulan ng malakas sa amin sa Caloocan. Bukas sa Huwebes, magiging partly cloudy ang ating maghapon na may tsansa ng pag-ulan. This time naman bukas ay mas mataas at 77 to 80% chance. Highest and lowest temperature expected maglalaro sa 33 to 34 degrees Celsius. And lowest temperature expected ay nasa 27 to 28 degrees Celsius. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imaging. Makikita natin yung easterly wind. Bahagya siyang lumakas. Easterly wind po hindi yung easterlish o yung mainit na silanganing hangin. Malakas lang ng bahagya yung easterly wind kaya nagkaroon ng mabilisang water vapor ang bahagi nito dahil nga po sa embedded ng intertropical convergence zone na ating binabanggit since ng isang araw pa. At yung extension ng ITTZ na nagbunsod ng tropical wave dito sa halos buong nasasakupan ng Luzon hanggang Southern Luzon area. Yung development ng tropical wave na yan ay magbubunsod nga po ng mga malawakang kaulapan sa halos 80% ng buong bansa at magdudulot po yan ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may mga matitinding pagkidlat at pagkulog lalo na sa may kalurang bahagi po ng bansa kung saan medyo mas malakas ang tropical wave natin. So nabanggitan natin kanina ang buong bahagi ng Northeast Luzon na nakakaranas ng matitinding pagkulog at pagkidlat. Violent thunderstorm po ito at the rest ng silangan ng Southern Luzon, pababa na yan ng Mindanao. So, hindi natin masyado isa-isayin yan. Ang buong eastern part ng ating bansa, kasama na ang Bicol Region, Eastern Visayas, o sa may Eastern Samar Region, Leyte, hanggang Surigao del Norte, Surigao del Sur, and the rest ng Davao de Oro, at Surigao del Sur all the way hanggang Davao de Oro, Compostela Valley sa bahagi po ng Mindanao. Ang buong area na yan ay matatabunan ng makakapal na kaulapan dahil sa tropical wave at magdudulot ng mga moderate and most of heavy rain showers. Ang ebidensya natin, ayan po, makikita natin sa infrared heavy rain potential ang napakalawak na cluster ng heavy rain clouds na ito na may dalang heavy rain showers na sasakop ang buong silangan ng bansa natin. So magdala po ng pananggalang dahil asahan matitindi ang mga pag-ulan. Ingat po sa mga potensyal na pagbaha sa buong parte ng silangan ng ating bansa. Bagamat sa kanlurang bahagi, hindi masyado ramdam dahil hindi naman masyado kalakasan ang southwest monsoon ng ating hangin abagat dito. Manipis lamang yung portions ng daloy ng hangin dito dahil medyo na itutulak ng tropical wave yung southwest monsoon palayo. Kaya yung most of tropical wave mas umiinog paganyan. Yan, yung daloy ng hangin na may kasamang matitinding kaulapan at pag-ulan, yung tropical wave na yan, yung wind flow na yan ay medyo nagpapadisperse dito sa may bandang kanluran na kung saan may southwest monsoon o habagat tayo, kaya medyo namipis ito. Bagamat namipis, makakaramdam pa rin ng mga ilang kalat-kalat pag-ulan na may ilang pagkilat at pagkulog pa rin ang ilang bahagi ng kanluran ng ating bansa, especially sa northwestern Luzon, yan sa may bandang La Union, pababa na yan ng Pangasinan, Zambales, madadamay ang ilang parte ng NCR, Calabarzon at kalurang bahagi ng Mimaropa. Siyempre, hindi pa rin lusot na uulanin pa rin ang bahagi po ng Palawan, lalo na dyan sa Puerto Princesa hanggang Balabac na po. So magdala pa rin tayo ng pananggalang. Magiging overcast lamang ang magiging panahon ninyo dyan. Ibig sabihin, magiging makulimlim, then biglang medyo magiging moderate at minsan sisilip yung haring araw. Tapos maya-maya na magiging makulimlim na naman at biglang may mga kalat-kalat na pag-ulan. Ganon din sa bahagi ng Calabarzon, patawid dito sa bahagi ng Oriental at Occidental Mindoro. Bagamat mas katamtaman at overcast din ang nararamdaman ng taga Mindoro, hindi pa rin natin i-rule out ang mga kalat-kalat na pag-ulan. Kung gagamitin natin ang basehan na Himawari 8 mula sa dito PDD Pag-asa, makikita natin sa satellite imagery
Ang mas maulap na himpapawid nito sa ilang bahagi ng NCR, Calabarzon, at dito sa may bandang Southern Luzon ay katamtaman, pero cluster po ang mga kaulapan niyan dahil nga po sa ating malawakang tropical wave hanggang Central Visayas, at dyan sa may kaluran ng Visayas ay magiging mas overcast po at very gloomy po tayo. So anytime ngayon ay dyan sa bandang Southern Luzon at west portion sa Visayas, anytime makakaramdam kayo ng biglaang buhos ng ulan. So i-prepare lagi ang mga payong, despite na may mga portions sa ating probinsya sa may kaluran na medyo gloomy pa lamang at hindi pa nabubuhusan ng ulan. I-ready na lamang po, pero dito sa may central ng Visayas, mula sa may bandang Cebu at Bohol, nakakaranas na ngayon sila ng mataas na saturate, ng cluster, ng kaulapan dyan, at yung outer rain band nitong low pressure area, na isang shallow invest low pressure area na sa may bandang silangan nga po ng Mindanao, na ating i-discuss maya-maya. At dito naman sa may Mindanao, lalo na sa may silangang bahagi nga po, nabanggit na nga natin ang buong Surigao, Caraga, yan, hanggang sa may bandang Davao de Oro at ilang bahagi ng Davao Region, lalo na sa katimugang bahagi ng Davao Region, sa Davao del Sur ay mas magiging maulap po at may mga moderate and heavy rain showers ang mararanasan lalo na sa may Sorsogon area mula sa Sarangani, General Santos hanggang Cotabato na po yan. Ang sentro ng Mindanao, lalo na sa may bandang Valencia at Quezon at Malay-Balay, Bukidnon, ay overcast and gloomy rin tayo. Anytime, mabubuhusan din kayo ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na biglaang moderate and heavy rain showers. So maghanda pa rin po, just in case, and the rest ng buong Northern Mindanao ay nakakaranas din kayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkilat at pagkulog, lalo na dyan sa mga taga Cagayan de Oro, be ready po hanggang Iligan. Pero the rest ng Maguindanao ay despite na overcasting gloomy din kayo dyan, asahan din ang mga biglaang buhos ng ulan ngayong maghapon. Mula Marawi, patawid ngayon ng bandang Osami City at the rest ng Zamboanga Peninsula, despite na overcasting gloomy rin tayo dyan, asahan pa rin ang biglaang isolated rain showers na may ilang pagkilat at pagkulog. Kasama na mga isla natin sa Basilan at Ulo-Sulo. So almost 85 o to 89% ng ating bansa, lalo na sa silangang bahagi nito, ay mas nakakaranas tayo ng maulan na panahon at mga pagkulog at pagkidlat. Lalo na sa hilagang silangan ng Luzon, mag-ingat po tayo sa violent rain thunderstorms. Naghalos 15 lightning strikes ang nadedetect ng aking lightning detection system sa loob ng kada isang minuto po. So mag-ingat po sa mga kababayan natin, lalo na sa mga malilit nating mangingisda dyan, mga po. Samantala, silipin naman natin ang ating computer-generated tropical cyclone sector. Makikita natin yung bagong registered na itinaas ng ating tropical cyclone sector sa PIMO weather page. Ang itinaas na si 98W, yung bagong invest na low pressure area. Hindi pa po ito aktibo bagamat slightly tumaas po yung convection niya dahil yung nasa karagatan pa kasi siya ng Eastern Mindanao. Yan. So, yung epicenter niya, kung susukatin natin para sa gustong malaman. So, kung pagpapasin natin mula sa Panabo, sa may bandang Davao City, yung pinaka-starting point, ang distansya ngayon ng low pressure area nito, nasa layong 281.73 or kung i-round out natin, ay nasa 282 kilometers silangan ng Panabo, Davao City. Sa Eastern Mindanao po ito. So, ang initial wind speed na ngayon nito ay nasa 1 minute average wind speed of 37 km per hour at bugsong umaabot na ng 46 km per hour as of 10:31 AM ngayong umaga. At ang kanyang central air pressure na ngayon ay nasa 1,009 hectopascals at bahagi itong kumikilos pa north-westward sa bilis na 19 km an hour. So, medyo mabilis-bilis ang pagkilos niya. At dahil surrounding ng malawakan na kaulapan nito, yung outer trough niya, embedded ng extension ng intertropical convergence lines. Kaya napakalawak ng kanyang rain band na nagpapaulan ngayon sa buong silangan ng Mindanao hanggang Visayas na po yan. At asahan, e-extend yan sa kabuuan ng Mindanao at Visayas region area. At sa ngayon, maliit pa ang tsansa nito na maging isang active na low pressure area hanggat hindi pa ito umaabot sa possible tropical depression. Maaring yung forecast lamang nito na maaring umabot sa tropical depression. So titingnan natin sa susunod na 24 oras.
dahil hindi pa naman nagkakaroon pa ng pagbabago yung kanyang wind speed, pero dahil sa meron tayong 24-hour na 48-hour period ay atin muna itong babantayin. Sa mga magtatanong kung magiging malakas na bagyo pa ito, sa ngayon ay hindi pa dahil kasalukuyan ay nasa 37 kilometers per hour lamang sa ngayon ang kanyang 1-minute average wind speed. Kung ibabasehan naman natin yung 10-minute average natin ay nasa halos 31 kilometers per hour lamang ang lakas ng hangin nito sa ngayon. Eh hindi pa natin siya masasabi na ito ay magiging isang active low pressure area. Maaari yung mga forecast niya na sa susunod na 48-hour o 24-hour period ay maaari daw itong umabot ng tropical depression. Bagamat forecast yan, hindi pa rin natin masisiguro sa ngayon kasi real-time based nga po tayo. At kung titingnan natin dito ay bahagyang nagkaroon ng upward low convection, yung lakas ng kanyang hangin. Kaya kung titingnan natin sa ating tropical cyclone advisory and forecast mula sa iba't ibang mga weather agencies gaya ng Joint Typhoon Weather Centers, wala pa silang itinataas na anumang tropical cyclone advisory. Wala pa po ha. So sa mga nagsasabing mayroon ng itinaas si Joint Typhoon Weather Center, ay wala pa po ayon sa aking real-time data feed mula kay Joint Typhoon Weather Centers. Ganon din kay Japan Meteorological Agency, kung titingnan natin dito sa pinaka-latest na data feed ni JMA ay sa ngayon ay wala pa pong itinataas. Ayan o, kung titingnan natin sa latest graphical image ni JMA ay wala pa po itong ipinapakita pa. Ayan, wala pa. Sa susunod na 24 oras kung pagbabasehan natin ay wala pa rin ipinapakita itong si Japan Meteorological Agency. O sa susunod na 48 hours ay wala pa rin sa ngayon na ipinapakita. So meron tayong tumatakbo pa na oras sa loob ng 24 oras ngayong araw na maaring magbago yan at itataas na rin ng mga iba't ibang mga weather agencies natin. So wag muna tayong mag-extend ng assurance na ito agad ay magiging isang active low pressure ha. Dahil sa ngayon ay hindi pa naman itinataas yan ng mga ibang weather agencies. Magbabase muna tayo sa pinaka-real-time data niya na kung ito nga ay aabot sa ganun kalakas. At ang ating automated global ensemble forecast system hindi pa rin siya nag-initiated. Pero inaasahan sabi mga iba-ibang mga forecast ng ensembles, malamang meron na yung mga initially ensemble na inalalabas. Mga forecast ensemble pa lamang yan. Parang sa tropical cyclone assessment lang natin yon kung pagbabasihan. So kung pagbabasihan natin ang tropical cyclone assessment monitoring, mula dito sa ating West Pacific Basin Experimental Monitoring, halos naglalaro lamang sa hanggang 50% chance of possible development na maging isang active low pressure area according dito. Pero pagdating ng susunod na 24 oras, ay medyo hihina rin ito at 20%. So, pinapakita lamang dito na napakaliit pa ang tsansa niya na maging isang active low pressure area. At since halos dikit na ito sa kalupaan ng Mindanao, so maaring mag-embedded na lamang ito bilang isang shallow trough ng ITCC na sasabay naman sa daloy ng tropical wave at magpapaulan dito. At pinapakita sa susunod na 24 oras ay bigla itong hihina sa 40%, 20% hanggang magiging 10%. So sa ngayon ay napakaliit pa rin talaga ang tsansa. So wag po tayong mag-assume sa mga ibang lumalabas na magiging tropical depression kaagad ha. Ay i-assurance muna ninyo yan na isang extended forecast lamang, which is wala pa katotohanan sa ngayon. Pero kung magbabasehan natin sa ating real-time, ay makikita natin ay napakaliit pa na umabot sa ganoon kalakas. Maging sa ating global spectral model, wala namang nakikitaan na upward enhancement na maging isang tropical depression, itong C98W. Walang ipinapakita dito, ayan o, sa latest na 925 hectopascals. O base na yan sa 925 hectopascal wind speed and direction, wala itong ipinapakita. So, negative pa rin talaga. At base na rin sa ating mean sea level pressure, ay dahil ngayon pa lamang unti-unti lumalayo itong high pressure area. So, malamang sinabi ko na nga, ay maaring sa huling weekend pa, tuluyang mawawala itong high pressure area. Sa ngayon, medyo naglalaro pa siya sa may bandang Okinawa Islands. Pero bahagyan na itong lumayo sa may northeastern Luzon, yung ridge ng high pressure area niya.
So medyo gumagaan na po yung low pressure systems dito sa may bandang silangan ng bansa natin. Kapag lumalayo yung high pressure area, habang lumalayo ito, ay yung low pressure systems naman, embedded ng intertropical convergence line naman natin ay unti-unti namang tataas yan. So mararamdaman na natin unti-unti, magkakaroon na naman ng mga Coriolis systems dyan at mga trap circulation. Expected na po natin yan mga folks ha. Kaya lang, bad news nga po dahil maaaring matapos ang buwan ng June ay wala tayong inaasahang active o bagyo man lang na mabuo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Dahil wala tayong nakikita ang extended forecast na po ng Global Spectral Model na natin ay hanggang July 1, 2024 na nga po. At nakikita natin ay walang pinapakita na extended forecast na magkakaroon ng isang active low pressure area sa loob at labas ng ating bansa. So, wala talaga po. At yung magbabasel lamang natin yung kasalukuyang aggression ng nitong C98W na nagkaroon ng bahagyang paglakas ng convection sa may sa may silangan ng Mindanao. Yan. Dito kasi nakaano pa rin sa southeast ng Mindanao kasi 8 o'clock pa lamang yung pinaka-latest data nito. Ngayon ay bandang silangan na ito ng Mindanao dito, yung pinaka-epicenter niya. So, kung makikita ninyo dito ay lumakas pa hanggang 22 kilometers per hour yung upward low convections niya. So, medyo nagkaroon siya ng slight increase ng kanyang convection. Pagbawasan natin ang convergence, ay makikita natin ay malakas siya. Ayan, nagkaroon pa siya ng slight enhancement. Yan 20 knots. So, umabot pa ng mahigit sa 33 to 44 kilometers per hour, mahigit pa yung kanyang upward low convergence niya. So, yun po ang dahilan kung bakit mas mababa yung atmospheric pressure dyan na naituring na bahagyang tumaas yung kanyang tropical cyclone reading. Umabot nga po ng halos 46 kilometers per hour yung kanyang bugso. Bagamat hindi pa rin significantly na magiging isang active low pressure ay ngayon yan dahil nga po nasa halos kalupaan na ito ng ating bansa. So yung malawakang trough lamang na malawakang ulan na magdadala lamang na matitinding pag-ulan sa bahagi nga po na ito ng Eastern Mindanao, Visayas hanggang Southern Luzon. Magkakaroon ng extended influence dito sa may kanluran bahagi ng ating bansa. So ingat na lamang sa mga potensyal na mga pagbaha at wag naman sana magkaroon ng mga pagguho ng lupa. At ayon naman sa ating mga computer generated tropical cyclone sector for 6-hour to 12-hour average precip rate mula kay GFS ay makikita natin dito na habang lumalayo yung high pressure area hanggang katapusan na nga po ng huling weekend ng June ay makikita natin ay dito pa lamang nagsisimula na naman na lumalakas yung intertropical convergence zone line sa may bandang southeast ng Guam. Pero nanatiling walang significant na active na tropical cyclone development sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ganun din sa pinapakita ng ECMWF, negative po, trough lamang o shallow lamang na trough, which is itong C98W nga po na lumabas na ngayong araw. At kay NAVGEM ay medyo aggressive kay NAVGEM ay dito pinapakita maaring si 98W ay pinapakitang magkakaroon pa ng tsansa na umabot sa tropical depression according dito kay NAVGEM. So tingnan natin in real time kung mangyayari yan. So medyo reference muna natin ito na kung sakaling pumasok yung forecast ni NAVGEM na maging isang active low pressure area itong C98W. Ayan pinapakita rito. Naging tropical depression pa siya. So, just in case, pagka naging tropical depression yan, na itataas ni Pag-asa, tatawagin natin yan sa local name na Butchoy. So, yun lamang ang ating expected yan. Pero sa ngayon, napakaliit pa ang tsansa. Kasi sa mga ibang mga forecast weather agencies, ay wala namang ipinamakita. Maliban lamang kay NAVGEM na medyo aggressive ang ipinapakita ng computer models ni NAVGEM. So, wag po na tayong magko-conclude na magiging si Butchoy yan Napakaliit pa ang chance niyan sa ngayon, mga folks. So, sa ating General Flood Advisory and Warnings, mula sa latest data feed ni Pag-asa, makikita natin ang halos buong Bicol Region at Quezon Province at ilang parte ng NCR ay makakaranas ng tsansa ng mataas na pagbaha
ingat na lamang po, lalo na sa buong Bicol Region, kasama na ang bahagi ng Masbate, Samar Region at Leyte. Sa bahagi naman ng Mindanao, medyo light lamang ang naka-indicate dito ng warnings. So maliit pa sa ngayon ang tsansa na magkaroon ng mataas na probability na flood advisory. Dito lamang sa ipinapakita sa bahagi ng Quezon Province at bandang NCR sa may kanluran nito, sa may silangan nito, na makikitang may mataas na tsansa ng pagbaha. So ingat na lamang just in case pumasok, lalo na sa Laguna, Dibay, yan, mula San Pablo, Calamba, Santa Cruz sa may bandang Laguna Region. At dito naman papasok ng NCR ay nakataas din sa bandang Antipolo at hanggang dito sa may bandang Taytay, Teresa, Baras, at sa may bandang Marikina, yan, hanggang dito sa may bandang San Mateo at Montalban, Rizal. Ingat po sa mga potensyal na babain just in case po na pumasok ang pagbaha. At sa may buong Quezon Province naman, ang buong Infanta Quezon, kasama na ang bahagi nga po ng General Nacal, Real, pababa na yan ng bandang Tayabas, Lukban, all the way hanggang dito sa may bandang Atimunan, Quezon, San Narciso, hanggang San Andres na po yan. Dito man sa may bandang Hilaga, pagitan ng Camarines Norte, mula Tangkawayan, Ginayangan, hanggang dito sa may bandang Lopez po. Yan. So, ingat po sa potensyal na babain sa area ninyo na ating binanggit. Sa ulat lindol naman tayo, so far, ay mula kaninang 12 AM, meron tayong naitala dito ayon sa data feed ni PBOX since wala naman tayong naitala na malakas-lakas na pagyanig sa aking seismometer sa Caloocan. Malinis naman siya so far. Pero sa data feed ni PBOX, makikita merong isang magnitude 4.6 o 4 plus ngayong araw. Isa pa lamang ito since kaninang 12 AM ng madaling araw. Magnitude 4.6 po ito sa bahagi na naman ng bandang Balot Island sa may Sarangani. So sakop ito ng bandang Indonesian Peninsula. So masyado itong malayo sa Mindanao. Pero sakop pa rin ito sa reading ng mga seismometers ni PBOX. So sa may bandang Balot Island ito, naganap ito kaninang madaling araw at 1:05 AM. May lalim na 149 km. So magnitude 4.6 po siya. And the rest, wala naman po na sumunod sa kanya na magnitude 4 plus. At kung titingnan natin sa historical records ng earthquake natin ngayong araw, yan, para sa gusto malaman kung paano malaman yung mga historical natin. Importante kasi ito, at least meron tayong mga assessment para mabantayan at matingnan yung mga maraming mga pagyanig sa bawat taon. At kung titingnan natin sa month of June, ay makikita natin eksakto 1,000 na po ang total earthquakes natin for the month of June po. Yan. 954 dito is magnitude 2.0 pataas at 40 na po ang magnitude 4.0 pataas. Pero nananatili pa rin nasa 6 ang ating magnitude 5.0 pataas. So, ibig sabihin ay wala pa tayong nadadagdagan dito. Medyo good news yan. At ang huli nga pong pagyanig ay dito na naman sa bahagi nga po ng Mindanao. Lalo na kalimitan sa may bandang Balot Island. Kalimitan yan. At sa may bandang Baybayin ng Davao Region. At dito naman sa may silangan ang Surigao del Sur ang madalas. At southeast ng Visayas, especially sa may bandang Eastern Samar o southeast ng bandang Borongan, Eastern Samar. Sakop na ang paligid nito ng Leyte at Samar sa Katimugan. So ingat pa rin sa mga kababayan natin dahil mas yanigin pa rin talaga ang bahagi ng yan. So all in all, may total of sarado sa 1,000 na total earthquakes po tayo. So mukhang mahihigitan ang total earthquakes last month ng May at April. Dahil ngayon pa lamang ay mayroon pa tayong at least mga 4 na araw pa na pwede pang mas higitan yung mga nakaraang buwan na total earthquakes natin. At since nasa 6 pa yung ating magnitude 5.0, tingnan natin kung madadagdagan pa yan. Hopefully, wag na po para maging safe po ang ating mga kababayan. Lalo na sa mga bahagi nga po ng Mindanao na mas marami ang mga naitalang paglindol. Siya nga pala mga folks ay meron tayong dinagdagan na naman o update sa ating webpage. And dito sa may bandang tropical cyclone and advisories, nagdagdag na tayo ng historical tropical cyclone na dumaan o pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Under section ng tropical cyclone and advisories, makikita po ang ating typhoon history list.
Parang ito yung historical na mga nagdaang mga tropical cyclones sa bansa. Since 1951, ayun yan sa data feed ni Pag-asa at ni Japan Meteorological Agency. Mas enhance ito dahil mas detalyado po ang makikita natin dito at pwede nyo pong i-search yan. So sa mga gustong mag-search, gagamitin nyo lamang international name niya. Dahil ginagamit talaga natin is international name para sa mga iba't ibang mga bansa na gustong malaman yung mga nagdaang mga bagyo sa West Pacific Basin natin, lalo na dito sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility at mga bagyong nagpa-apekto ng husto sa atin sa Pilipinas. Pwede nyo po i-search yan. Halimbawa, tinype nyo Haiyan, automatic pag-search ay automatic dadalhin agad kayo sa information ni Haiyan. Ayan, oh. At hindi lang yan, pwede nyo malaman yung pinakadetalye just in case mas gusto nyo malaman, i-click nyo lamang yung link na ito para sa Google search ni Haiyan or kung gusto nyo naman direkta kay Japan Meteorological Agency sa information para kay Haiyan ay makikita nyo rin dito. Automatic, dadalhin niya kaagad kayo sa pinaka-animation ng general information o track information ng mga anumang bagyo na nagdaan. Malalaman ninyo pinaka-detailed niyan with information, maging forecast history niya, pati sa Google Earth, pwede nyo makita, atom feeds, lahat po ng detalye ay kung gusto nyo malaman, ay dito lamang yan. I-click nyo lamang yan. Dito ay lalabas na kagad ang buong detalye. Makikita nyo pa yung pinaka-animation at pinaka-range ng cyclone track niya kung saan nagiging epekto ang pagdaan nito sa atin sa bansa. Lahat yan nakadetalye na po at mula 1951 po ang record natin yan. Yan ay courtesy sa data feed ni Pag-asa. Ginawa lang natin mas madaling gamitin at mas detalye. More detail pa ang ating ginawang script ng ating webpage. Kasi kay Pag-asa, pag tinignan ninyo doon, napakabigat ng webpage pag nag-load dahil halos lahat ng list naka-scattered. Pero dito, naka-simplify, naka-compress siya, kaya yung mga specific lamang na taon ang gusto nyo malaman, ay automatic makikita yan. Ayan, oh. So, i-click nyo lamang yung image, mag-zoom in agad siya, makikita na ninyo yung actual na mga nagdaang bagyo at yung taon na nag-start siyang mag-develop hanggang sa ito ay malusaw. Makikita po yan dito sa bandang kaliwa ng image. Yung international name niya at yung kanyang code year, makikita po lahat dyan. So, lahat po ng information na gusto nyo malaman, yung historical typhoons within o pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility, bawat taon, makikita po yan, mga folks. Ang huli lamang natin ang huling mga bagyong nagdaan nitong last year na 2023 nga po. Ayan, oh. Hanggang sa ang huling bagyo nitong December, itong si Kabayan. Ayan, si Kabayan po yan, di ba? Nag-develop siya. Ito yung may nag-post na sinasabi wala raw mabubuong bagyo dahil nga po daw El Nino. Pero merong nabuong bagyo na si Kabayan. Nagkaroon pa tayo ng bagyo bago matapos ang taon na last year. Pero may nagsabi na wala raw mabubuong bagyo. So, at least, naging tama ang ating reference at analysis na hindi po totoo yung mga claims na gano'n. Hindi porket El Nino, wala na pong mabubuong bagyo. So, wag po tayo mag-assume ng gano'n dahil real-time based pa tayo at meron tayong mga actual na ebidensya. So, anyways, sa mga gustong malaman, yung mga list ng mga bagyo ng mga nakaraang taon, ay dito nyo lamang makikita yan sa ating historical typhoons, mga folks. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Miyerkules, June 26, 2024.
po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, June 26, 2024. Huwag pong kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website at www.vimoweather.com para sa may pang detalye. Gusto nyo malaman na hindi natin isama ngayong umaga sa ating report. At ingat na lamang sa mga kababayan natin, lalo na sa kalurang ng bahagi ng bansa, especially sa nadadaanan ng tropical wave po, lalo na sa may bandang hilagang Luzon, sa silangan. Ingat po at kasabay ng mga matitinding violent thunderstorms, lalo na sa baybay ng northeastern Luzon. Ingat po sa mga kababayan natin at sa mga downpour na mga pag-ulan na iiral nitong maghapon. At visit lamang din sa aking website, lalo na sa gusto malaman ang pinaka-dynamic mula sa data feeds sa aking weather station sa Caloocan at sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po at mag-iingat po mga folks.